Walang takas matapos manmanan ng isang buwan ng mga operatiba ang 3 sangkot umano sa pagbebenta ng mga armas. Ang isa sa mga nahuli, miyembro ng media. Nakatutok si June Veneracion. Tabi! Hoy! Tapa! Mabilisan at kalkulado ang galaw ng mga pulis dahil armado at mapanganib daw ang kanilang mga target. Lapana! 3 hininalang gun runner ang arestado sa entrapment operation ng District Special Operations Unit ng Southern Police District sa Makati kagabi. May lisensya pa rin mo? Oo, sa anak yan. May lisensya? Yes. NBI ka ba? Isang buwan minanmanan ang mga sospek bago ikinasa ang operasyon. Barila. Loaded pa. Nakuha sa kanila ang 3 bagong Armalite rifle na kanila raw ibinebenta ng mahigit 100,000 pesos kada isa. Parang talagang talagang may contact silang manufacturer or what. Kasi kung titing importer or we cannot discount the possibilities na ganun nga po. Nahulihan din sila ng mga gamit nilang short firearm at napakaraming bala. May mga gun license at registration silang dala pero inaalam pa kung lihitimo ang mga ito. May gun ban pa rin po tayo na umiiral sa buong Pilipinas dahil sa katatapos ng halalan. Illegal pa rin po ang pagdadala or possession ng mga firearms. Ito yung 2 sasakyan na gamit ng mga suspect nang sila'y ma-entrap ng mga pulis. Kapansin-pansin na itong isang sasakyan ay merong press sticker sa windshield. Nang imbestigahan ng mga pulis, ang isa pala sa mga suspect na kanilang naaresto ay miyembro ng media. Tabloid reporter daw ang suspect. Sabi ng PNP, hindi malayong nagamit niyang media ID para makalusot sa mga checkpoint sa mga dati nilang transaksyon. Marami kang kilalang mga member ng kapulisan natin, so most likely ginagamit niya sa kanyang mga transactions. Ang isa pang suspect, kamag-anak daw ng tumakbong konsyal sa Makati. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kaugnay ng COMELEC gun ban. Seryoso po itong binibintang sa inyo? Gun running? Sa korte na lang po kami magsasalita. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Lumabas sa isinagawang survey ng Pulse Asia nitong Mayo na 50% na kanilang respondents ang hindi sang-ayon sa paghahain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit kalahati rin sa kanila ang hindi sang-ayon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paliwanag ng presidente ng Pulse Asia Research sa naging resulta sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula May 6 to 9, tinanong ng Pulse Asia ang 1,200 na rehistradong botante. Sang-ayon ka ba o hindi sa pag-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Sa kabuuan, 50% ang nagsabing hindi sila sang-ayon, 28% ang sang-ayon, 21% ang hindi masabi kung pabor sila o hindi. Tingin ni Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, maaaring ito ay dahil hindi pa nagsisimula ang impeachment trial kaya't nawala sa balita ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Nung nag-iimbestiga raw ang Kamara, bumabang approval at trust rating ni VP Sara noong September at December 2024. Nawala sa balita, kumbaga, yung mga akusasyon tungkol sa maling paggamit ng confidential fund, yung kanya pag-threaten sa presidente. Mari pa raw itong magbago, sabi ni Holmes. Depende na sa mga lalabas na ebidensya sa impeachment trial. Halimbawa, nung impeachment trial daw ni dating Chief Justice Renato Corona, noong umpisa, kaunti lang ang naniniwala na may sapat na ebidensya, pero tumaas nang gumulong na ang impeachment trial. Magbabago yung opinion na yan, depende doon sa paglilitis. Hindi pa nagsisimula. Sabi ni ML Party List Representative-elect Laila De Lima, malalaman lang ang tunay na puso ng bayan kung naipresenta na ang mga ebidensya sa paggulong ng impeachment trial. Sina De Lima at Akbayan Representative-elect Chel Jokno ang papalit sa 2 House prosecutors na hindi na makakabalik sa 20th Congress. Lalo nga namin gagawing seryoso yung aming trabaho. Kasi nga, ang nakikita namin na kailangan talaga makumbinsi
yung publiko. Sa nasabing survey, tinanong din ng mga respondents, sang-ayon ka ba o hindi sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang mga kaso kaugnay sa extrajudicial killings nung siya ay mayor ng Davao at Pangulo ng bansa. Sa kabuuan, 58% ang hindi sang-ayon habang 26% ang sang-ayon. Pero sabi ni Holmes, maaari daw kasing dahil ito sa kumalat na mga maling impormasyon ng arestuhin ng dating Pangulo. Ang pagpapalabas ng mga Duterte sa pag-aresto na yun ay illegal at malawakan yung ganung uri ng impormasyon o disinformasyon na nakikita natin sa iba't ibang social media platforms. Kahit daw ito maaaring magbago kung matuloy ang paglilitis sa The Hague at makitang patas ang International Criminal Court. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Gagawin ng isang buwan ang dry run para sa odd-even scheme sa EDSA na ipatutupad simula sa June 16. Iba pa po yan doon sa umiiral na number coding scheme sa ilang kalsada sa Metro Manila. Tinutukan niya ni Joseph Moro. Nung inanunsyo kahapon ng MMDA ang odd-even scheme sa EDSA simula June 16 habang ginagawa ang EDSA rebuild, marami ang napakamot ng ulo na halos hindi na nila magagamit ang kanilang mga sasakyan. Bukod kasi sa number coding scheme na umiiral ngayon, may odd-even scheme pa. Pero paglilinaw ng MMDA, hindi magkapatong yan. Ang odd-even scheme sa EDSA, ang number coding scheme sa ibang kalye sa Metro Manila. Ang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Correct. Ganon. Hindi po ganon. Hindi siya on top. It will replace. So sa EDSA, ang magro-roll na dyan ay yung odd-even. Okay. All other roads, yung regular na number coding. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi babaybay. Like kunyari, Ortigas. Pupunta ka sa kabilang side. Tatawid ka na EDSA. Hindi yun violation. Kaya ang mga plate number halimbawa na nagtatapos sa 7, bawal ito tuwing Huwebes sa ibang daan sa ilalim ng number coding scheme. Sa odd-even scheme, Lunes, Miyerkules at Biyernes lamang siya bawal sa EDSA. Hindi hassle, depende kasi mas maganda nga yun para lumugang EDSA. Nagiging parking na Ayon sa MMDA, sa halip na isang linggo lamang yung dry run ng odd-even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong isang buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Para rin makakalap ng datos ang MMDA kung kayang maglagay ng window hour sa halip na 24 oras ang odd-even scheme sa EDSA. Pag nakita po namin na by 10 o'clock, pwede nang lumuluag na, baka pwede tayong mag-window ng between 10 to 5, 10 p.m. to 5 a.m. Bukod sa mga electric at hybrid cars, TNVS o Transport Network Vehicle Service, exempted din ang mga motorsiklo, mapa-ride-hailing service o pribado. Inilabas na ng MMDA ang ilang rerouting scheme nila sa mga mapipilitang umiwas sa EDSA. Halimbawa, sa mga aakyat ng Skyway para iwas EDSA, may mga entry at exit points sa Quezon Avenue at E. Rodriguez sa Quezon City, Plaza Azul at Nagtahan sa Maynila, Magallanes at Sania Express para pumunta sa Airport, Coastal Road, Seaside Boulevard at Macapagal Boulevard. Sa pagdinig sa Senado kanina, pinaplansya na ng DOTR at ng San Miguel Corporation na nagpapatakbo ng Skyway kung paano ang gagawing libre na toll fee. Pwede raw na palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ang gobyerno sa ililibreng toll fee sa loob ng 2 taon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Fun and sayawan in one ang hatid ni Pokwang sa isang comedy show bago ang inaabangang pagsalang niya bilang hurado sa Stars on the Floor. Sobrang nahawa na nga raw siya sa energy ng co-judges, lalo kay kapuso royalty Marian Rivera na dancing is life. Makichika kay Nelson Canlas. Star-studded ang Dance Authority panel para sa Stars on the Floor with no less than primetime queen Marian Rivera, star comedian of the dance floor Pokwang, at dance trend master coach Jay na choreographer ng SB19. Ikinuwento ni Marian sa GMA Integrated News interviews na bahagi na talaga ng buhay niya ang pagsasayaw.
Of course, nagsasayaw ka sa TikTok, pero sobrang ikilan. Well, ano ko naman, hindi mawawala sa daloy ng dugo ko ang pagsasayaw dahil number 1 love ko yan talaga ang dancing. Sa tingin mo, kung di ka naging artista, naging dancer? Hindi, teacher. Layo. Teacher talaga. Pero hindi mawawala yung dancing kasi sa pamilya ni Papa and sa family ni Mama, lahat kami mahilig sumayaw. Oo. And yung asawa ko din, magaling sumayaw. Of course, di ba? I mean, dating... Abstract dancers. Parehong love daw ni Marian at Dingdong Dantes ang pagsasayaw at tila minana ng kanilang mga anak. Si Sia, nahihilig sa sa pagsasayaw, sa pagkanta ngayon. Yun ang tinatawag na kota yung anak ko. Lahat ginagawa niya, kumakanta, sumasayaw, nagpipiano. Lahat talaga ginagawa ng anak kong yun. Iba't ibang persona ni mamang mo dito. Di ba? Kaya yan isa sa mga dapat yung abangan din. Happy naman si Kapuso Comedy Royalty Pokwang na napasama sa Stars on the Floor dahil sa infectious energy ng judges, ng host na si Alden Richards, maging ng contestants. Can you imagine, ha? 52 years old, Pero kasi nakakabata itong show na to. Nadadamay ako sa nila. Enerhiya. And I'm so happy na napasama ako sa show na to. Kasi yung energy nila. Inamin ni Mamang na ilang beses siyang napaiyak dahil sa gagaling ng mga contestants sa Stars on the Floor. Magugulantang kayong lahat. Nakaka-inspire. Oo, sobrang di mo akalain na kasi they're out of the box. They're out of their comfort zone. Maganda ka ngayon, Mare. Diyos ko ngayon lang. Oh, hindi, lagi naman maganda. Iba talaga kapag nakapag-report. Bago pa sumalang as a judge, ipinakita na ni Pokwang ang gilas sa pagsasayaw as she took the dance floor sa comedy show niya kagabi sa Music Museum. In her comfort zone din si Mamang sa pagpapatawa, kasama ang mga kaibigang sina comedian Poo, Chad Kinis, at Kapuso singers John Rex at Tala. Nakabuo kasi kami ng friendship. So pagkakaibigan na kayo, nagiging natural na yung batuhan. Nagiging natural na, minsan personal na yung bato. Maraming mga adlib. Oo, may mga puro adlib nga ito. Dapat nga title nito, The Adlib eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Bistado sa Maynila ang lalaking sangkot umano sa modus na rentangay. Ang mga nirerentahan niyang sasakyan sa bodega raw ang diretsyo para chap-chapin ang pyesa. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Alias Eric Jan Ortega Bautista. Meron kang alias warrant pa sa kasong karnaping. Ang tagpong ito'y kuha habang inaaresto ng pulisya ang wanted na si alias Eric Bautista sa harapan ng kanyang mag-iina sa kanilang tirahan sa Santa Ana, Maynila. Sige, hindi, doon na. Doon na, hindi na, baka pumalag ka pa eh. Gagawa ka pa ng gulo, huwag na. Hindi, wag na. Ang suspect dinakip sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa anti-carnapping law, makaraang maugnay umano sa modus na rentangay o ang pag-upa ng sasakyan pero sa halip na ibalik, ito'y tatangayin na ng suspect. At ang masakla pa, dinidiretso raw ang mga sasakyang ito sa isang bodega kung saan pinaghihiwa-hiwalay na ang mga pyesa. May mga nabanggit po siya mga area kung saan po niya ito binibigay or nilalagay. No, yun na nga po, chinachap-chap po niya ito at binebenta na sa mga kanyang parokyano or sa mga kanyang future clients. Nagpuntahan sa HPG headquarters sa Campo Crame ang mga umano'y naging biktima ng suspect. Sir, ano po nakuha sa inyo? Ano po sa akin? Po? Wigo. L3 sa akin. L3. Kayo po, ma'am. Sa Wigo po. Yung tayo, sir, yung ano, no? Ranger. Lakat sila. Ginamitan ng isang modus umano ng suspect. Hindi ka natatakot pag ang lakas ng loob mo. Totoo talaga. Aminin ko talaga. Isa sa mga naging biktima si alias Ver. Ang problema lang ako sa monthly amortization niya. Ginawa ko, pinarent ko siya, hindi ko nakalkulay yung mga risk. At sa isang raid na isinagawa ng HPG sa isang bodegang pinaghihinalaang imbaka ng mga chap-chap na sasakyan kung saan siya sumama. Ito ang kanyang nakita. Ito po yung takip ng pickup doon sa likod na na-recover. Ito akin to. Ilabas. Para mapicturean natin ng maliwalas. Gate ng suspect, wala siyang kinalaman sa pagtangay at pagchap-chap. Siya lang daw ang umaharap sa mga bibiktimahin nila. Sa madaling salita, boss, sila lahat nakikipagkomunikasyon sa cellphone, social media, telepono. Pag pipick upin ng sasakyan, sir, ako na pupunta para
kunin po niya sa sasakyan. Kung sila po ay nabiktima, muli bukas po ang ating opisina para po i-cater at matulungan po sila magsampa pa ng additional cases. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Usap-usapan ang tila pagtulak kay French President Emmanuel Macron ng kanyang asawang si Brigitte. Sa video nakuha matapos ang paglapag sa Vietnam, makikitang may brasong nakapula na tumulak sa mukha ni Macron. Ilang sandali bago siya bumaba sa presidential plane. Kumaway ang French President pagkatapos niyan at saglit na nawala sa view. Maya-maya muling lumabas si Macron kasama ang asawang si Brigitte na nakapula. Sabay bumaba ang dalawa mula sa eroplano. Pero mapapansin hindi humawak sa braso ng presidente ang unang ginang. Sabi naman ng opisina ni President Macron, ang nangyari raw ay moment of closeness sa pagitan ng dalawa. Nagtatawanan daw ang presidential couple para makapag-relax bago mag-umpisa ng pagbisita nila sa Vietnam. Mga kapuso, pansamantalang nawala ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pero may bagong low pressure area naman na namataan malapit po sa bansa. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay mababa pa ang tsansang maging bagyo. Pero sabi ng Pag-asa, yung trough o yung extension ng nasabing LPA, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng frontal system at easterlies. Dahil sa easterlies, maalinsangan pa rin bukas sa mahigit 20 lugar. Ayon sa Pag-asa, 45 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas. Danger level po yan, kasama rin ang mga nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, may mga pag-ulan na sa Southern Luzon, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging handa dahil mas magiging maulan po pagsapit ng hapon. Halos buong bansa na yan at may matitinding ulan na posibleng magdulot pa rin ng baha o landslide. Sa Metro Manila, bandang tanghali posibleng tumaas ang tsansa ng mga pag-ulan. Maaaring magpatuloy yan sa hapon at may ilang lugar na posibleng ulanin din sa gabi. Kaya huwag kalimutang magdala ng payong, lalo na ang mga commuter.